Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Cyrus Oliva at shoutout kay Tabieno Chris. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Akala ng mga tao sa kabilang side ng auction house ay walang halaga ang kanyang kalan, kaya hindi sila nagbigay ng presyo. Ang susunod na tao sa oras na ito soft voice way. It's just a group of mediocre people. Ni hindi nila kilala ang mga baby nila. Wala silang masabi sa kanila. Nang magsalita ang matanda tungkol dito, hindi siya nasiyahan. Silang yu ay tumatawa at kinukutya ang mga salita ng matanda. Ang pamantayan ng exchange room ay napaka-propesyonal. Kung sasabihin nilang walang kwenta, walang kwenta. Gayunpaman, dahil sa kanyang kabaitan, tumawa silang yu, kung gayon, mas mabuting ibigay ko ang kalan sa iyo. Ano sa palagay mo? Tumanggo ang matanda at iniabot ang kalan gamit ang marumi at lumang kamay. Matapos kunin nilang yu ang kalan, hindi na niya ito tiningnang mabuti. Sinulyapan lang niya ito. Pagkatapos ay umiling, matanda, ang pagkakagawa ng kalan ay talagang magaspang, at ito ay kinakalawang. Ito ay talagang hindi nagkakahalaga ng maraming pera. Gayunpaman, dahil ang matanda ay natagpuan ang lugar na ito, bibigyan kita ng 10, mga amethyst. Gusto mo bang ibenta ang mga ito? Natural, silang yu ay hindi interesado sa item na ito. Tinatapon lang niya ito sa basurahan kapag binili niya. Ang dahilan kung bakit handa siyang magbid ay para magkaroon ng magandang epekto sa auction house. Nang marinig ito, bahagyang nagalit ang matanda, dahil kahit hindi mo alam ang mga paninda, kung gayon ay kukunin ko na parang hindi ako nakapunta rito. With that, kinuha ng matanda ang vase at tumalikod na para umalis. Sandali lang. Sa oras na ito, nagsalita si Aaron. Bagamat ang matanda ay palaging rebelde, ang Aaron ay maingat, matalino at sophisticado sa mundo. Matagal na niyang sinasanay ang taong ito sa banayad na paraan. Sa makatuwid, nakita ni Aaron na may bakas ng pagkaapurahan sa galit ng mga mata ng matanda. Magkano ang ibebenta mo sa kalan, matanda? Tumawa si Aaron. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang matanda ay bahagyang natigilan at sinabing, walang katumbas na kayamanan, ngunit mayroon akong agarang pangangailangan. Kung kaya mo ang 1,000,000, maaari kong isaalang-alang na ibenta ka. Nang marinig ang presyong ito, bagamat laging malakas ang propesyonal na etika nilang yu, hindi niya napigil ang matawa dito. Matanda, masyado ka bang nagbibiro? Itong tripod lang, 1,000,000. Tingnan mo itong magagandang kalan sa paligid mo. Wala sa kanila, ay mabuti, ngunit hindi nila maipagbibili sa iyong presyo. Hindi napigilan ng alipin ang pagtawa nang makita ito, bahagyang namula ang mukha ng matanda at galit na sinabi, isang grupo ng mga pangkaraniwang taba at karaniwang pulbos, ano ang alam mo? Ikaw ba ay kwalipikado upang makipagkompetensya sa akin, ang berdeng dragon tripod? 2 tao disdain ng iling ang ulo pilit ngiti, takot ay isang loko lauso. Tiniis ng matanda ang galit ng panlilibak at inilagay ang kanyang huling pag-asa sa Aaron. Sige. Kukunin ko na. Ngumiti si Hansani. Nagpakawala ng mahabang hininga ang matanda, ngunit silang yu at ang kanyang mga katulong ay sumabog na parang bomba. Umakyat silang yu sa Aaron at nagmamadaling sinabi, VIP, hindi ka dapat dayin ng matanda.
Ang berdeng kalan na ito ay basura lamang sa mga henerasyon, hindi pa banggitin ang 1,000,000 amethyst, kahit 10 amethyst, hindi ito katumbas ng halaga. Oo, VIP, huwag kang magpapaloko. Ito ay nasuri ng marami sa aming mga profesional. Kailangan mong magtiwala sa amin. Umiling si Han Sanchen at nakangiting sinabi, syempre naniniwala ako sa iyo, ngunit naniniwala din ako sa matandang Ginoo na ito, Master lang, mangyaring bigyan siya ng 1,000,000 amethyst. Kasabay nito, Aaron casually nagtapon ng mga alahas, na maaaring ituring na nagdaragdag ng pera sa kanyang account. Sa isang sandali, nag-alala silang Yu tungkol sa Aaron, ngunit pagkatapos ng lahat, ang pera ay Aaron's ang kanyang kalayaang magdesisyon kung ano ang gagawin. Sa isang mahabang buntong hininga, sinabi niya sa kanyang alipin, dalhin ang matandang Ginoo sa silid ng palitan upang kunin ang pera. Tila hindi niya alam kung paano magpasalamat ng labis sa mga tao pagkatapos niyang ibigay ang kalan kay Aaron, lumabas siya kasama ang katulong. Matapos makita ang matanda, si Han Sanchen, na inirerekomenda nilang Yu, ay gumastos ng higit sa 1.4 milyong yuan upang bumili ng isang nagninangas na pulang kirin tripod, at pagkatapos ay lumabas sa auction house. Ang Aaron ay nakilala ang isang hindi inaasahang tao, si Bailinger. Pagkaalis ng Aaron, nagulat si Bailinger sa eksena at nagsisi sa mahabang panahon. Sa wakas, natauhan siya at nagkaroon ng bagong plano. Kahit na si Zhou Xiao ay isang magandang pagpipilian para sa hinaharap, kumpara sa Aaron, siya ay isang tao lamang sa langit at isang tao sa lupa. Napakaganda ng babaeng tulad ni Bailinger. Usually, maraming lalaki ang nakapaligid sa kanya, kaya confident siya sa itsura niya, kaya gusto niyang manalo ng Aaron. Dahil close siya that time, alam niyang pumunta si Aaron sa backcourt ng auction house. Kaya naman, nagkunwari siyang galit na galit at sinabing gusto niyang umuwi para magpahinga pagkatapos makipaghiwalay kay Zhou Xiao. Pero sa totoo lang, naghihintay siya ng Aaron sa gate ng backcourt. Ito at iba pa, ay sapat na para sa higit sa 1 oras, sa kanyang puso, Aaron sa oras na ito sa wakas ay dahan-daang lumabas. Young Master, nang makita ang Aaron, magiliw siyang tinanggap ni Bailinger. Sinulyapan ni Aaron si Bailinger at malamig na sinabi, anong problema? Nang makita ang kawalang interes ni Aaron, ibinaba ni Bailinger ang kanyang ulo at itinikom ang kanyang bibig, na nagkukunwaring naagrabyado, galit ka pa rin ba sa iba, Young Master? Pasensya na, pero babawi ako sa iyo, okay. Panipi, dahil doon, namula si Bailinger at sadyang ibinababa ang kanyang kwelyo, sinusubukang tuksuhin ang Aaron. Para sa maraming lalaki, ito lamang ang pinakadirekta at dalisay na paraan. Noong nakaraan, si Bailinger ay gumagamit lamang ng ilang mga malabo na mata upang makitungo sa ibang mga lalaki, ngunit naramdaman ni Bailinger na kailangan niyang magtrabaho ng husto para sa Aaron, isang lalaking may mas mataas na katayuan. Aaron disdains to sneer, ni hindi niya ito tinitingnan. Direkta niyang itinulak si Bailinger palayo, sorry, hindi ako pamilyar sa iyo, kaya ayokong magalit sa iyo. Mas mabuting hayaan mo na ito. Ang panonood ng Aaron ay tumalikod at lumakad palayo, lalo na ang panunuya, ito ay puno ng pangungutya at pang-aalipusta, na dahilan upang si Bailinger na palaging malayo at mapagmataas ay dumaranas ng matinding kahihiyan. Nakatayo doon, tulad ng kidlat, isinuko niya ang kanyang dignidad para sa Aaron, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang pagwawalang bahala at pangungutya ni Aaron, masyado ka nang lumayo. Nagawa ko na ito, how dare you do this to me? Pagtingin sa likuran ng Aaron na paalis, hindi payag si Bailinger na sigawan siya. Tila sa kanyang mga mata, basta ibinaba niya ang isang maliit na poster sa lalaki, pakikinggan siya ng lalaki. Aalis mula sa mga suburb, si Han Sanchen ay hindi bumalik sa lungsod sa halip, siya ay pumunta sa mas malalim na kagubatan kung minsan, sinamantala ni Han Sanchen ang gabi bago siya bumalik, kailangan niyang gawin. Sa dulo ng lante at dilaw na lumang puno, mayroong isang sinaunang templo. Sa hangin at ulan, matagal na itong sira ang pader, sirang pader, tumutulo ang pader at tinutubuan ng mga damo. Sa harap ng templo, ang isang kahoy na plaka ay nakahilig, walang katapusang pagkawasak, walang katapusang kalungkutan. Sa looban, ngayon lang yumoko ang matanda at dahan-daang naglakad papasok sa templo.
Pagkapasok niya ay kinuha niya ang isang malaking bag ng mga gamot sa kanyang mga braso. Pagkatapos ay itinaas niya ang sirang kurtina at pumasok sa inner hall. Pumasok din ang Aaron sa oras na ito, at dumating sa bulwagan sa buong gabi. Ang apat na masasamang Diyos sa bulwagan ay hindi naging banayad dahil sa pagguho ng edad. Sa kabaligtaran, dahil nawawala sila, mas mabangis sila. Sa gabing ito, para silang apat na masamang espiritu. Napuno ng baho ang hangin. Napakadumi at magulo ang lupa. Hay ay nasa lahat ng dako. May isang tumpok ng pawid sa loob. Ito dapat ang lugar kung saan natulog ang matanda. Gusto lang pumasok ni Han Sanchen, pero hindi niya napansin. Bigla siyang gumalaw at sinipa ang isang kalderong nahulog sa lupa. Bigla siyang gumawa ng saksak. Aaron na parang kumukuha ng puga ng dalawang gisantes, kumunot ang buong Simon Got, dahil halos kapareho ng tripod na binili niya noon ang tripod na kanyang sinipa. Sa sandaling ito, pagkabukas ng kurtina ay lumabas sa loob ang matanda, medyo nilalamig ang mukha. Nang makita niyang Aaron iyon, medyo nag-relax siya. Ikaw ba? Tumanggaw si Aaron. Itong matandang ito ang nagbenta sa kanya ng tripod kanina lang. Anong ibig mong sabihin? Babalik ka. Pasensya na, naubos ko na ang pera. Malamig na sabi ng matanda. Han Sonny laughs, isang kaldero, ibinebenta ng 1,000,000 amethyst. Maaari mong kunin ang pera ng walang pag-aalala, ngunit ito ay upang pumunta sa tindahan ng gamot, bumili ng lahat ng uri ng mahalagang gamot, sa iyong katawan buto, hindi dapat na gayon. Sinundan mo ako. At saka, ito ang aking negosyo. Hindi mo kailangang alagaan ito. Panipi, umiling si Han Sanchen, huwag kang mag-alala, Master, hindi ko sinasadyang sundin ka. Hindi ako para ibalik ang mga gamit. With that, kinuha ni Aaron ang dating Green Dragon tripod at ibinigay sa matanda. Kung tutusin, ayaw din niya sa sirang kaldero. Ang dahilan kung bakit niya ito binili ay dahil nakita niya ang isang uri ng pag-aalala na nakatago sa mga mata ng matanda. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na kulang sa pera ang matanda. Kung hindi niya ibebenta ang kanyang pinakamamahal na kaldero. Bagaman hindi inisip ni Aaron na ito ay bihira at mahalaga, ang mga mata ng matanda ay nagsabi sa kanya na hindi bababa sa ito ay napakahalaga sa matanda. Kaya itong milyon, Aaron, ay higit na ginhawa sa matanda. Ayon sa intuition ni Aaron, ang matandang ito ay hindi isang pangkaraniwang tao. Sa kabaligtaran, siya ay napakalakas, kaya hindi siya magiging ganito hanggat hindi niya kailangan. Anong ibig mong sabihin? Maawa ka sa akin. Kumunot ang noo ng matanda. Alam kong napakahalaga nito para sa iyo. Ang isang Ginoo ay hindi nananalo ng pabor ng mga tao. Kahit na hindi ako gentleman, gusto kong mapalapit sa isang Ginoo. Hindi ko alam kung bibigyan mo ako ng pagkakataong ito. Tumawa si Aaron. Naramdaman ang kabaitan ni Aaron, ang pagbabantay ng matanda ay biglang lumuwag ng husto, at lumingon siya sa kabilang bahagi ng kanyang katawan, hindi ko babawiin ang ibinenta ni Han Xiao, hindi pa banggitin ang tripod na ito. Kahit na buhay ko ito, nanalo ako. Regret it at all. Bawiin mo ang iyong kabaitan, naiintindihan ko si Han Sanchen. Tumanggo at tumalikod na kahit mabait siya, ayaw niyang pilitin ang iba. Nang templo, biglang, sinabi ni Han Xiao, nandito ka ba talaga? Para ipadala ang tripod. Hindi nagsalita si Han Sanchen. Bueno, dahil umiibig ka, kusa ko itong gagawin, at darating ka pabalik. Han Xiao daw. Kumunot ang noo ni Aaron. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng matanda, ngunit tapat siyang naglakad. Tumingkayad ang matanda, dinampot ang kaldero na kasisipa lang ni Aaron, at saka direktang ibinato, ang kaldero sa Aaron. Han 3,000 ay walang pagpipilian ngunit ang mapait na ngumiti, Senyor, o ang nakaraang presyo ay magbabayad, hindi, ibinigay ko sa iyo ang Aaron. Panipi, ulo, walang merito, walang sweldo. Sinulyapan ng matanda si Aaron at sinabi sa malamig na boses, ito ay isang double dragon tripod. Maaaring hindi mahalaga ang isang tripod, ngunit kapag pinagsama na ang dalawang dragon, ito ang magiging pinakamalakas na tripod sa mundo. Napakahalaga nito. Dahil doon, ang mga kamay ng matanda ay biglang nag-transport ng kapasidad, at ang dalawang tripod ng Aaron ay biglang lumipad, at pagkatapos ay nasa kalagitnaan ng hangin,
na may kontrol at nakakabaliw na operasyon ng matanda. Sa pagyabong ng dalawang kaldero, ang dalawa ang mga kaldero ay naging mabangis at mas mabangis sa wakas, sa isang putok, isang malaking kaldero na may sapat na kapal upang mapalibutan ng isang tao ay biglang nahulog sa harap ng Aaron. Ang naiiba sa ngayon ay ang tripod na ito ay may bagong hitsura liwanag ng buwan, ito ay nagniningning na may asol na liwanag ang pinakakamanghamanghang bagay ay na ang tripod katawan at dalawang berdeng dragons ay lumalangoy ng dahan-dahan sa paligid ng tripod katawan. Makita ito, ang buong tao ay agad na sumimangot na kulubot, hindi ka pani-pani walang nakatingin sa harapan ang higanteng tripod. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.